Hello, hello, Aquarius Collective. Ako po ito, si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong April manifestation and what to expect reading. So alamin po natin ang mga naghihintay para sa inyo para sa mga petsa na yan. Okay? But first, ihanda mo na Aquarius ang iyong isang tanong, isang sagot. Later at the end of our reading, meron tayong sasagutin na question mo. So prepare for that. Hintayin mo sa ating dulo. Okay? So let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Aquarius ang mga mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale your cards for the month. Ooh, wow. Siya nga pala mga mahal kong Aquarius, maraming salamat po sa lahat ng mga nagla-like, nagko-comment, and especially sa mga hindi po nag-i-skip ng ads. Naku, napakalaking tulong po yan sa akin every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. So keep on liking, keep on commenting, and thank you po for not skipping the ads. So, in the background of your reading for today, meron po kayong the Two of Pentacles. Okay, this month, Aquarius, kayo po yung pinapayuhan ng iyong spirit guides na balansihin mo ang buhay mo this week. Example, kung ikaw ay super babad sa work, baka panahon na para unti-unting magkaroon ng time with your kids, to yourself, no? Lumabas-labas, mamasyal, magbakasyon, ganyan. So, kailangan balanse ang buhay. Example, sobrang busy mo sa negosyo mo, baka panahon na to para to have a solo time o kaya isingit sa schedule yung mga pampamilyang activities para ma-feel mo naman yung balance sa lahat ng ginagawa mo. Okay? Pinapayuhan ka na sumayaw sa agos ng buhay at huwag kang masyadong stiff. No? Huwag kang masyadong gigil sa isang bagay to the point na baka mapabayaan mo na yung iba mong ginagawa. Okay? Dapat lahat na panghahawakan mo with tamang atensyon, tamang affection, and tamang energy. Okay? Especially in your core energy, meron kang the Ten of Pentacles. Now is a great time for you to look for things na long-term. Long-term health, long-term mong routine, long-term mong diet, mga ganyan, or long-term mong trabaho or kaperahan. No? Panahon to for you, Aquarius, to be serious pagdating sa iyong mga bagay na gusto mong tumagal sa buhay mo for a very, very long time. Example, you are now actually balancing kung ano ba yung tamang trabaho para sa akin na permanente. Or you're contemplating kung ano ba yung mga dapat kong unahin pagdating sa buhay ko. Dapat ko bang i-prioritize yung negosyo ko or online shop, mga ganyan. Or dapat ko bang tutukan ngayon yung bahay namin o yung ari-arian namin na dapat ng paghati-hati ang magkakapatid, mga ganyan. So, kailangan ngayon kung ano yung pangmatagalan, pinag-uusapan na ngayon para planchado. Okay? Ten of Pentacles, the Seven of Cups. Yes, naghahanap pa ngayon ng iba't ibang option para ma-secured yung pang long term mo. Example, you are now in search of a better job kung saan sinasabi mo gusto mo na ng pangmatagalan. Halimbawa, hinahanap mo ngayon yung may benefits. Hinahanap mo ngayon yung merong option for tawag dito work from home setting, no? O kaya hinahanap mo ngayon talaga yung may kontrata na pangmatagalan, no? Na swak sa experiences mo o sa credential mo. Marami kang magbubukas sa pintuan para sa iyo. Kaya kailangan mo talagang timbangin kung alin ang para sa akin na alam kong tatagal. Meron din po sa inyo naghahanap na iba't ibang option para masolusyonan yung mga property or mana na kailangan ng pag-usapan. Kaya tinitimbang mo kung ano yung best solution mo para makuha mo yung para sa'yo. No? So iba-iba kayo ng legacy project or legacy goal this time. Ang importante, bottom line, for all Aquarius, ngayong buwan, unahin na nating isipin yung pangmatagalan at ipinpoint natin kung ano yung best solution para maganap siya. Okay? So, Aquarius, since ito ay manifestation reading, ano yung mga hinihiling mo na gusto mong makuha ngayong buwan na ito? I-manifest mo na yan, isulat mo na sa ating comment section. It will happen for you. Okay? In the area of your blockages, ano daw po yung humaharang sa yung manifestation para siya yung maganap? The Five of Pentacles. Sabi dito, nag-i-struggle ka ngayon sa kaperahan siguro, sa relasyon, sa trabaho, sa project mo na yan, and you feel like walang tumutulong sa'yo.
Narinig ko dito na minsan, hindi mo kailangan ng tulong ng iba. Ang kailangan mo, ibangon mo ang sarili mo dito. Okay? Kung walang tumutulong, kung walang nag-guide, kung walang assistance, help yourself. Ibangon ang sarili, tulungan ang sarili. Okay? Huwag mong tambayan yung problema. Huwag mong tambayan yung struggle. Makakahanap ka ng paraan para lumagpas ka dyan. Okay? Eventually, you can tell yourself, kinaya ko, nagawa ko. Okay? Huwag mo daw indahin pag nahihirapan ka. Huwag mo daw masyadong i-big deal. Yan. Para lalong hindi ka magupo doon sa pinagdadaanan mo ngayon. Lagi mo isipin, kaya ko to, malalagpasan ko to, temporary lang ito, may darating na swerte, may darating sa aking solusyon. Pag yun ang mindset mo, makakalagpas ka sa hirap mo ngayon. Okay? Five of Pentacles, the Ten of Swords. Talaga namang, feeling mo down na down na down ka. Pero dapat daw, hindi matapos doon ang kwento mo. Lagi mong isipin, may pag-asa pa ako. May darating na bagong pagkakataon para makabangon ako. No? Gamitin mo daw yung strength mo. Saan ka ba malakas? Saan ka ba magaling? Saan ka ba marunong? Yun ang gamitin mong bala ngayon para makabawi ka. Example, wala kang trabaho ngayon, tapos parang feeling mo super down ka, wala kang pambayad sa bills. Teka, saan ba ako magaling? Example, magaling ka sa magluto ng kakanin. Halimbawa, maliit lang ang kapital dyan. So, pwede mong simulan sa ganun para unti-unti makabangon ka. Diba? So, magbebenta ka halimbawa ng kakanin or suman dahil doon ka expert. No? Kung saan ka marunong, gamitin mo yun bala para makaahon ka. Okay? Importante yan for you. So, Aquarius, saan po kayo nanonood ng ating reading for today? Taga saan ka? Comment down below. In the area of what you need to focus on or what you need to do this time, the Eight of Pentacles. No, paglinangin ang iyong skills. Meron kang talent, meron kang abilidad para makalaya ka sa struggle na ito at magkaroon ka talaga ng long-term na abundance. Sabi dito, meron kang natutulog na potensyal. Meron kang skills na hindi mo masyadong ginagamit na panahon na ito para gamitin nang sa ganun makaabante ka. No? Ito yung part talaga, Aquarius, to really show them what you can do. Show them kung ano yung galing mo. Nang sa ganun, pumasok yung mga options, pumasok yung mga biyaya na dati nakasara. No, example, sa trabaho mo sa opisina, magaling ka mag-present ng mga presentation. Pero dati ayaw mong mag-volunteer dahil iniisip mo, ay, nako, baka dumoble lang yung trabaho ko, ayoko. Okay na ako dito. Pero dahil nga ngayon, binabalak mo na ma-secure yung position mo, why not mag-volunteer ka na? Sir, ako po magpe-present ng presentation next week. Tapos, kapag napabilib mo sila, doon magsimulang mag-secure yung trabaho mo na long term. Parang ganun eh. So, hayaan mong magpasiklab ka, no? Magbida-bida ka this time to show them what you're capable of. At doon mag-uugat yung sunod-sunod mong tagumpay. Okay? The Eight of Pentacles, the Magician card. Yes, you can manifest yung hard work mo, kayang-kaya mo yung pagsumikapan, kayang-kaya mo yung lagpasan, kayang-kaya mo yung maabot. No? Importante, dedicated ka ngayon, masipag ka ngayon, mataas ang kumpiyansa mo ngayon na magawa siya. No? Kasi kailangan baguhin mo yung isip mo na, ay baka hindi ko magawa, ay baka hindi ko matapos, ay baka ma-reject lang. No. Manifest and it will be yours. Believe and it will be yours. Okay? Yung sipag at paniniwala, combo na yan, talagang panalo ka dyan. Okay? In the area of what you need to focus on, the Hermit card. Focus ka on yourself, not anybody else. Okay? For a very long time, you've been looking after the people around you to the point na nakakalimutan mong isipin yung pansarili mo. Kaya nga hindi balanse ang buhay mo nakaraan eh. Kasi lahat nilalaan mo sa ibang bagay. Paano naman ikaw? Diba? So if you work hard, play hard. Diba? Sa panahon to para kilalanin, maliwanagan ka, at mahanap mo talaga yung sagot para sa'yo. Some of you ay parang naliligaw. Naliligaw sa true purpose, naliligaw ka sa talagang landas mo or sa path mo, no? And you're thinking, ano ba talaga yung purpose ko dito sa life ko? I want to be secured. I want to have the permanent and siguradong bagay. Sabi dito, panahon na para alamin mo sa iyong sarili. Ano ba talaga ang gusto ko? For the next 5 years, ano yung dapat kong gawin? Saan na ako mag-grow? Ano yung advancement na pwede kong simulan? Ano yung pagkatuto na dapat kong malaman?
Once na ma-realize mo yan, diyan ka talaga tunay na makakagawa na konkretong aksyon sa ikakabangon mo. Okay? Kailangan malinaw ngayon. Hindi pwedeng malabo. Hindi pwedeng hindi ko alam. Hindi pwedeng hindi ako sigurado. Dapat alam mo ngayon kung ano yung gusto mo. Kaya kung hindi mo pa alam, panahon to para mag soul searching. Punta ka sa beach, sa mall, sa park, o kahit sa garden mo para lumiwanag ang isip mo sa kung saan mo talaga gustong gawin yung mga bagay sa future mo. Kailangan clear ito at kailangan desidido ka nang gawin siya. Okay? Hermit card, the Hanged Man. Yes, talagang pinapayuhan ka to have a necessary pause ngayon. Okay, Aquarius? Mag-pause ka muna ngayon, hinto muna tayo. And then pag-isipan natin, teka, ano ba talaga ang gusto ko? Ano ba talaga ang plano ko? Ano ba talaga ang nais ko? Kailangan klaro ito bago tayo gumalaw. Para naman hindi ka nagsasayang ng oras, ng panahon, ng pera, ng effort, di ba? Lalo't higit kung paiba-iba. Kaya panahon talaga to solidify what you truly want. Okay? Kaya maupo ka muna, mag-pause ka muna, huminto ka para lumiwanag ang isip mo sa kung ano ba talaga ang gustong gawin ni Aquarius. Okay? In your what's coming in, meron kang stepping into power, you are strong beyond measure. Sabi dito, malakas ka, magaling ka, mahusay ka. Kaya huwag kang papadala sa struggles mo, huwag kang papagupo sa paghihirap na yan, and ibangon mo ang sarili mo dahil kayang-kaya mo. Okay? Ngayong buwan na ito, papasukin ka ng tapang, papasukin ka ng tibay, papasukin ka ng pambihirang laban na gusto mong itulay yung isang bagay. Dati medyo naduduwag ka pa, dati namimili ka lang, pinag-iisipan mo lang, pero ngayon meron ng konkretong aksyon that what you want is something that you will create. Okay? Nangangailangan to, Aquarius, ng effort mo, ng laban mo, ng power mo. Hindi to instant. So, wag kang umasa ng sobrang bilis. Kailangan mong ipakita ngayon na you're willing to put the hard work. You're willing to put the effort hanggang sa makuha mo siya o mapagtagumpayan mo siya. You need to prove sa universe, kay God, na itong bagay na ito ay talagang gustong-gusto mo. Okay? Itong buwan na to, papasok talaga sa buhay mo yung pambihirang tapang na parang, sige, gawin na natin. Sige, pupuntahan ko na. Sige, pag-sumikapan ko na. You are now starting to make a choice. A big choice para sa mga pangmatagalan at para malusaw na yung confusion mo. Okay? Strength card, the World card. Yes. Now, you are now brave enough para kompletuhin yung process, para gawin yung proseso, para tulayan yung talagang mangyayari at magkaroon na ng closure or pagkatapos. Many of you before, pinapaantala mo or ina-avoid mo, di ba? Or binibitawan mo sa'yo mo, hindi pa ako ready, hindi ko pa kaya, hindi ko pa abot yan, or hindi ko pa ma-accomplish yan. Pero ngayon, nagbabago na yung isip mo. Nagbabago na yung drive mo sa isang bagay at gusto mo na magpakatapang, gusto mo nang abutin, gusto mo nang kompletuhin. No? So now, sabi dito, you're on the path of achievement. You're on the path of success. Basta magpakatapang ka lang, tiisin mo, kayanin mo, pagsumikapan mo, it will happen for you. Okay? In the area of your divine messages, meron kang show the world the real you. Yes, ipakita mo kung sino ka talaga. Ipakita mo yung kaya mo. Huwag ka na makontento, nakakulong ka sa yung comfort zone o tinatago mo yan, di ba? Sabi ko nga sa inyo, shine yourself. Let them know what you are capable of para talagang makuha mo yung magandang reward dyan. Okay? In your divine messages, meron kang the wheel of fortune. Sabi niya, kakabit mo ngayon ang swerte. Pero, hindi daw to iikot in your favor kung wala kang lakas ng loob na gamitin siya or itulay yung ginagawa mo. Marami sa atin swerte sana, pero dahil tamad or takot or umiiwas, sayang. Nalilipasan ng swerte. So, panahon to make a move, to make a decision, and ikaw mismo ang magpapabago ng kapalaran mo. Okay? The Wheel of Fortune, the Three of Pentacles. Here, sabi dito, may mga taong makakatulong sa'yo. You have akala ko 3 to. You have 3 of Pentacles, and then, only 1, 3. Okay. 3 of Pentacles here, sabi, may mga taong tutulong sa'yo. I'm seeing the 3 women here, kaya akala ko 3 siya. I'm seeing 3 women working together para tulungan ka sa idea mo na ito.
So, malaking indikasyon to, Aquarius, na may mga taong handang tumulong sa'yo para ma-accomplish itong move na ito, na medyo takot kang simulan o takot kang gawin. Kasi nga, parang napakalaking bagay na talagang babaguhin ito yung kwento ng buhay mo. Kaya kung kinakailangan mo humingi ng tulong, pwede din. Pero many of you want to do this solo. Many of you want to do this on your own. Kasi kadalasan, no, um, masyadong chaotic or masyadong magulo at komplikado pag marami nangingialam. Kaya kadalasan, you want to do things on your own. Pero sabi dito, buksan mo ang sarili mo sa mga bagong tao. Sa mga taong maaring magpa-upscale, magpabilis, magpaandar ng tinatrabaho mong ito. Be a team player, matutong makisama, matutong makibagay para magkaroon ng katiwasayan tong ginagawa mo. Okay? In your fortune, meron kang stork, news of a birth or a new business opportunity. Wow, meron daw pong bagong opportunity ng kaching-kaching para sa'yo. I-claim mo to, para sa'yo yan. You also have vase, secret admirer. Meron daw po kayong secret admirer this time. Kung single ka at ready ka to mingle, why not, di ba? So, entertain if you want to. Okay? You have both money or property through an inheritance, winning or windfall. Sabi ko nga sa inyo, merong parang mana kanina or mga na-pass down na ari-arian from namayapang kamag-anak, asawa or tatay or kamag-anak or magulang, ganyan, no? So kung ano man tong property na to or inheritance, this is the right time for you to really clear up your mind para magtulungan kayo nang sa ganon maplansya yan sa buhay ninyo. Okay? You also have wreath, sorrow over a loss. Meron ka talagang mga kasawi ang palad or heartbreak or rejection, no? Mula sa mga nangyari in the past, baka disappointments. Panahon talaga to para ibangon mo ang sarili mo at isipin mo na lang na siguro hindi para sa akin yon at talagang meron pang mga bagong bagay para sa akin na dapat kong asahan. Okay? You have the high priestess in your fortune. Ngayong buwan na to, napakalakas, Aquarius, ng iyong intuition. Napakalakas ng kutob mo, no? Na parang, teka, ayoko dyan na. Pakinggan mo yan, lumihis ka. No, your spirit guides and the spiritual world are really guiding you para magawa mo ng tama yung mga gusto mo kahit na walang kumpirmasyon. So this month, baka luminaw ang mga panaginip mo, madalas ka makakita ng mga angel number, mga signs, sa kanta, bigla-bigla ka maapektuhan, mga mensahe yan sa'yo na dapat mong pakinggan para alam mo yung next big step mo. Okay? This month also, you're being called to trust yourself. Okay? Meron kang mga abilidad na hindi mo pinagkakatiwalaan noon na mga gamit mo ngayon para makawala ka sa iyong struggles. So trust yourself. Trust your intuition and trust your judgment. Okay? High Priestess, you have the Knight of Pentacles. Yes. Sabi dito, paandap-andap paunti-unti. Itulay mo to. No? Hindi mo kailangan magmadali, hindi mo kailangan mag-rush. For as long as your plan is working in your favor, ituloy-tuloy mo. No? Huwag kang ma-pressure, huwag mong bibilisan, huwag mo tong iaatupag. Ang mahalaga, meron kang ginagawa. At naniniwala ka na tong ginagawa mong ito ay tama. Kasi you will feel, okay Aquarius, you will feel na yung plano mo ay umuubra para sa'yo at talaga namang swak sa pinagdadaanan mo ngayon. Ang importante, lumalaban ka. Kung ano man itong mga question mo, kung ano man itong mga tanong mo na parang walang sagot, makakaasa ka along the way, it will all make sense. Kaya huwag ka masyadong maburyong kung may mga tanong ka na parang napakalabo. No? Basta meron kang nakalatag na plano, everything will work out para sa'yo. Okay? In your near future, meron kang the 9 of Pentacles. Sabi dito, in the near future, ang tabayanan mo, 9 days, 9 weeks, or 9 months, talagang meron kang fortune or luxury na mararamdaman sa buhay mo. You're actually treating yourself. Parang, sabi ko nga kanina, binabalanse mo na, no? If you work hard, you play hard, binibigyan mo na ngayon ng chance ang sarili mo na mag-enjoy. Kung dati, tinitipid mo ang sarili mo, ngayon, binibilhan mo na ang sarili mo ng mga gamit na gusto mo, yung mga makeup na gusto mo, or skincare routine na gusto mo, no? You are now starting to pamper yourself. Sabi mo, nagpapakapagod lang din naman ako, might as well i-treat ko rin ang sarili ko. So, you are not just working hard, you're also enjoying the fruit ng mga pinaghihirapan mo. Congrats po. Okay?
Nine of Pentacles, the Moon card. Yes, sa dami-dami ng pinaghihirapan, parang you are trying to tell yourself na, i-enjoy ko na lang to. Ayoko na masyadong magpakabugbog pa sa mga bagay na hindi ko naman alam ang sagot. Hayaan ko na, let go ko na. Basta ang importante, nag-e-enjoy ako. So, sa kabila ng lubak, sa kabila ng pagod or problema or kalabuan sa buhay, dapat daw ine-enjoy mo yung mga bagay na meron ka. So now you're actually appreciating or grateful ka na sa mga bagay na meron ka kumpara noon, no? So yung gratefulness mo ngayon ay makakatulong para ma-appreciate mo yung pinaghihirapan mo sa buhay. Okay? So do not doubt yourself, everything will be fine. Just enjoy what you have. Okay? Ang missing puzzle piece sa buhay ni Aquarius for manifestation niya, you have the Fool card. Sabi dito, ang kulang na ingredient para matupad yung manifestation mo ay katapangan na kumilos. Yun ang kulang. Na minsan, kayang-kaya mo namang ituloy, kayang-kaya mo namang puntahan, kayang-kaya mo namang gawin, umaatras ka. You're afraid of change. You're afraid of the opportunity because of the responsibility. Afraid ka din na baka mag-fail ka. Kaya gusto mo laging nasa comfort zone lang. Takot kang sumugal sa buhay. Takot kang mag-gamble sa buhay. Takot kang sumubok or tumalon or to jump to sa mga unfamiliar places or unfamiliar na experiences. Yun ang kulang sa'yo, Aquarius. So now, baguhin natin to. Panahon na para maging matapang ka na sumuong, sumugod, tumulay, at sumubok ng mga bagong bagay. Because nandoon ang swerte, nandoon ang pag-advance mo, nandoon ang growth. Okay? Full card, the Eight of Swords. Yes, iniisip mo, hindi mo kaya. Iniisip mo mahina ka o hindi ka marunong. Lagi mo minamaliit ang sarili mo, kaya lagi kang stuck. Kaya ka stuck kasi wala kang kahandaan na sumubok. Wala kang kahandaan na tumulay. No? Pinapayuhan ka ngayon to be brave. Do not limit yourself. Do not impose self-limiting thoughts. Okay? Panahon to para maging mas matapang at sabihin, kaya ko to, gagawin ko to, ilalaban ko ito. Okay? Yun ang kulang. Pag nagawa mo na to, mapapalapit ka na sa iyong manifestation. Okay? So Aquarius, ihanda mo na ngayon ay yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes. Concentrate on your one question. Okay? Inhale and exhale. The answer you have the Empress card, the Eight of Wands, the Seven of Pentacles. Beautiful. At the bottom of your deck, the Two of Pentacles. Panahon na to for you, Aquarius, to really balance your life. Masyado ka daw nakatutok sa negativity ng question mo. To the point na hindi mo na-appreciate kung gano'n na kahaba or gano'n na kaganda yung improvement mo sa question mo. Sabi dito ng yung spirit guides, you need to make a choice ha. Timbangin mo kung ano yung mga dapat mong gawin, kung ano yung mga dapat mong itsupi sa buhay mo, nang sa gano'n makapag-focus ka sa question mo. Okay? You have the Empress card, the Eight of Wands, and the Seven of Pentacles. You've been waiting for so long. Been waiting na magbunga, maipanganak, mailabas, magkaroon ng magandang resulta, yung hinihintay mo. Okay? You don't know. Hindi mo alam kung ano yung lagay mo, kung ano yung position mo sa question mo na yan. Kaya you're asking me now. No? Sabi dito, continue focusing. Focus, focus, focus. Huwag kang malilingat, huwag kang malidisturb, huwag kang malidistract, huwag kang lalaylay yung iyong pag-asa or effort dito. No? Because it will be fruitful para sa'yo. Lalabas siya. Makukompleto mo, magagawa mo, may papanganak siya, and whatever you're trying to wait for, it will go on in your favor. Nasa tamang direksyon ka, Aquarius, okay? You're on the right path, dire-diretso mo lang, ituloy mo, maganda yan for you. Kung ang question mo ay yes or no, the answer is yes. Yes na yes na yes, magbubunga, aanihin mo din, at dire-diretso ka na mabilis sa tamang landas na ito. Babalik din yung balanse ng buhay mo. Kung before, puro ka puyat, pagod, pag-iyak, no? Puro ka stress. Ngayon, okay na. Balanse na dahil lalabas na yung hinihintay, darating na rin. At may fast track ka na din para sa next level ng journey mo this time. New chapter na ito. Kaya yakapin yung mga bunga, alagaan, pagfokusan para patuloy yung balanse ng buhay this time. Okay? So Aquarius, yan po ang inyong isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong April manifestation and what to expect reading. Saan po kayo nakaresonate? Comment lang po kayo below. Babasahin ko po yan.
Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Aquarius today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tario PH. God bless everybody.